Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan naman ho natin ngayon ulit ito ang ating magiting na General Torre sa ating henerasyon. At ito hong pinaka-worst na naging Vice President ng Republika ng Pilipinas. Walang iba, BP Inday Sara Duterte alias Pusit, alias Simenet. Ito mga kababayan, matinding pasabog ho ito ngayong araw. Alam naman ho natin itong si General Torre, kinasuhan ho ang tatay ni BP Inday Sara Duterte na si Digong na dati nating presidente ng Pilipinas sa kasamaang palad. Sinampahan ho ni General Torre si Digong ng inciting to sedition. At ito namang National Bureau of Investigation sa pangunguna ho ni Director Jimmy Santiago ng NBI, pinakasuhan naman nila si BP Inday Sara sa Department of Justice. Ngayon naman mga kababayan, etong si General Torre may pasabog laban dito ho kay BP Inday Sara Duterte alias Siminit alias Pusit about ho rito sa impeachment trial na gagawin ho diyan sa Senado. Pakinggan nyo. Sa mga balitang pambansa, handa raw tumestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang hepe ng CIDG na si Police Major General Nicolas Torre. Ayon po sa dating Regional Director ng Davao Police, susunod siya sa DOJ kung sakaling ipatawag siya sa paglilitis kaugnay sa mga kaso ni VP Sara na iniimbestigahan ng CIDG at ng NBI. Matatandaan si Torre ang naghain ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ang pahayag niya na patayin ang ilang senador. Dati na rin siyang binatiko si VP Sara dahil sa umano'y gross abuse of power. Saksagsagan po yan ang paghahain ng warrant kay Pastor Apollo Quiboloy noong siya pa ang Regional Director sa Davao City. Samantala, nagkasa naman ang isang maritime corporation. Ayan mga kababayan, maliwanag ho yan. Maliwanag, malinaw ho. Ito hong si General Torre handa hong tumistigo laban ho rito kay BP Inday Sara Duterte. Ay grabe, paligpakan natin si General Torre. Putik, mukhang palubog na ng palubog itong mga DD shit, ano? Santambak na yung kaso. Santambak na ho ang kaso nitong mga ito. Ha? Si Digong, BP Inday Sara Duterte. Sama mo na dyan si Baklang Roque, sorry. Sama na natin to si Papa Roque. Isipin nyo mga kababayan. Kasi itong impeachment case na laban kay BP Inday Sara na ipinail ho sa House of Representatives na iba't ibang grupo. Iba-iba ho kasing kaso ito. May ano yata, graft and corruption. At about sa mga confidential fund, about ho dito sa ginawang pagbabanta ni VP Inday Sara Duterte dito kay Speaker Martin Romualdez, F. Elisa Marcos at Pangulong Bongbong Marcos. Mayroon din hong ipinail na ganon. So ibig sabihin trabaho or pwede rin tumistigo eto si General Torre pag pinatawag siya about dito sa mga kasong ito. Matindi ito pagka nasimula na itong impeachment trial ni BP Inday Sara Duterte. Sana nga masimula na to mga kababayan kasi marami na talagang nag-aabang or natutuwa kapag sinimula na itong kaso ni BP Inday Sara Duterte. Kasi alam nyo mga kababayan, against din kasi ako doon sa sinasabing June or July pa Ako, mas pabor ako doon sa gusto ni Coco Pimentel na kung saan may paraan Makaayaw lang talaga ni Senate President. According kay Senate President Chis Escudero, kapag daw si Pangulong Bongbong ang nagpatawag, talagang magpapatawag siya ng special session. Kasi nakabreak yata na ang Senado ngayon. Pero po pwede naman daw unahin yan, hindi yung pangangampan niya. Tignan natin ito mga kababayan. Kasi ito si General Torre mukhang wala nang mga kababayan, mukhang wala nang uurungan ito.
mukhang lahat talagang nilabanan na eh. Talagang nagsimula rito kay Pastor Kibuloy eh. Talagang inano na eh. Talagang binanata na nila eh. Talagang kinanana ni General Torre. Oh, parang yung mga ibang DDC vlogger dyan, parang nahinto yata kayo kay General. Parang nahinto yata kayo kay Parang nahinto yata kayo sa mga pagbablog kay General Torre ah. Although siguro may nagbablog pa dyan pa ilan-ilan, pero baka parang iilag-ilag pa. Bakit kaya no? Bakit kaya parang na medyo umano yung vlog nyo kay kay General Torre ha? Pati nga ho ito si Dado. Pati nga ho ito si Dado bumait na ho kay kay General Torre. O ito mga kababayan ha, according ho rito sa ating balitang pinakinggan, si General Torre handa pag pinatawag ho siya para tumistigo dyan sa impeachment trial na gagawin kay VP Inday Sara Duterte. Naaalala ko tuloy si Senador Bato de la Rosa at ito si VP Inday Sara mga kababayan, na kung saan si Bato de la Rosa nakikiusap kay General Torre na naalala nyo yung may hearing sa Davao. Doon ginanap yung Senate hearing na nung nagkaroon daw ng malaking persahan or against human right nung lumusob itong Philippine National Police sa pangunguna ni General Torre. May mga nilabag daw na batas. Naalala ko tuloy sinabi ni Senador Bato na naikiusap kay General Torre na baka po pwede naman malis muna kayo dyan para bumalik sa normal yung mga buhay ng mga estudyante, mga pumapasok dyan. Ayaw ni General Torre. Ibig sabihin, sabi ni Senador, handa kayong isakripisyo ang mga ng kabataan para mahuli lang itong isang taong ito. Baka po pwede. Kaya pag nagkaroon ulit kayo ng intel, informasyon na nandiyan dyan, di bumalik ulit kayo, sabi niya. Hindi ho nauto ni Senador Bato de la Rosa si General Torre. Naalala ko talaga yan. Kasi isipin mo, pag nag-pull out sila doon, isang oras pa lang wala na sila doon, walang bantay na pulis, malaking bagay na yon na po pwedeng may makatakas kung sino man. Diba? Malaking bagay na agad yun. Ano sabi ni General Torre? Nanindigan siya, hindi sila aalis hanggat hindi nila nahuhuli si Pastor Kibuloy. Ibig sabihin, talagang confident andun talaga eh. O kita mo, nung nag-usap-usap sila nun, 2 days yata, nahuli na agad si Pastor Kibuloy. Tapos ito si VP Inday Sara, tinanong siya, sa tingin mo, sabi ng mga press, sa tingin nyo, nasan si Pastor Kibuloy? I think nasa langit, sabi. Tapos ngayon eto, nahuli na si Pastor Kibuloy. So ibig sabihin mga kababayan, mahilig mang bluff itong mga ito. Mahilig mang uto. Eto, palakpakan ho natin si General Torre na handa ho tumistigo dito sa mga gagawing hakbang laban impeachment trial kay VP Inday Sara Duterte. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pasamantala ang inyong lingkod, Dong Crisulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.